sama-sama tayong magiging sarakli. Nagwala ang isang lalaki sa Divisoria, Manila at nakasuntok pa umano ng rumespondeng polis. Sa Quezon City naman, pinaghahanap ng isang e-bike driver na minartilyo ang truck ng nakaalitang driver. Sa dalawang insidente, parehong nairita umano sa busina ang mga sangkot. Saksi, si Mark Salazar. Masagin mo! Masagin mo! Masagin mo! Kahit anong awat ng kasama niyang babae, ayaw papigil ng isang e-bike driver sa Quezon City. Galit na galit ang lalaki habang pinupukpok ng martilyo ang truck. Ang videong ito kuha ng nakaalitan niyang truck driver nitong Biyernes sa Sergeant Rivera Street. Hawak na ito ng mga pulis para sa investigasyon. Tingnan natin ngayon tapang mo! Sikat ka na ngayon! Ayon sa pulisya, nag-ugat ang alitan sa Away Kalsada. Kung tinanong namin yung ating victim, sumingit itong e-bike, naunahan siya. Ngayon, ginawa na itong binusinahan ng busina, nairitan ngayon itong naka-e-bike yun. At hinarang siya, nagkaroon sila ng commotion. Ayon sa driver ng truck, sinapak umano siya ng driver ng e-bike bago siya nakapag-video. Kakasuhan natin siya, definitely, ng malicious mischief and physical injuries. At medyo nasaktan niya rin yung driver na kanyang nakasagutan. According do sa driver, sa video kasi parang hindi napakitang na natamaan din yung driver daw. Napalo niya nung handle nung una silang nagkaanuhan, napans niya itong tao na ito. Natuntunan ng pulisya ang tirahan ng e-bike driver pero nagtataguraw siya ngayon. Ang driver ng truck, pinagbawalan ng kanilang kumpanya na magsalita sa media. Naaktuhan namang nagpapambuno ang dalawang lalaki sa gitna ng mataong kalsada sa Divisoria sa Maynila. Hindi rin pinalampas ng lalaking nakaasul na t-shirt ang motorsiklo ng kanyang kaalitan at paulit-ulit itong itinumba. Dumating ang pulisya pero tuloy pa rin ang pag-aamok ng nakaasul. Itinulak din niya ang isa pang motorista na itatabi lang sana ang nakatumbang motor. Sinubukan na sanang arestuhin ng lalaki pero maging pulis, sinuntok niya. Nakasingit naman ng suntok at tadyak ang ilang motorista, kabilang ang nakaaway ng suspect. Kalaunan, naaresto na ang lalaki. Pero hanggang sa presinto, agresibo pa rin siya. Hindi kayo mga tunay na pulis pala. Piki kayo. Di ba piki? Dudurante yung mukha mo. Huwag kang ganyan. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang gulo dahil naingayan sa busina ng kanyang nakaalitan at iba pang mga sasakyan ang suspect. Ang suspect po natin ay naingayan po sa busina ng motorsiklo saka ng mga jeep. Doon po nagsimula na makipag-away po siya sa mga motorista sa Divisoria. Ay para naman po siya, sir, gawa ng yung jeep po na una sa kanyang yung sinasakyan kong jeep. Ay busina po ng busina. Sinabihan ko po, gusto mo bang magmadali? Lagyan mo ng pakpak at paliparin mo. Doon po siya nagalit. Pinaakyat niya po, ninahamon niya ako. Napag-alaman din na dating security guard ang suspect at nagpakilala umanong pulis. Nung naging kalmado na po ang suspect natin, nasabi po niya na meron po siyang family problem. Itinanggi naman ng suspect na nanuntok siya ng pulis. Hindi rin daw niya sinubukang agawin ang baril nito. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng suspect. Hindi naman nagbigay ng pahayag sa pulisya ang mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Bigla na lang sinakal ang isang babae ng kanyang katabi sa isang jeep sa Davao City. At sa General Santos, nabulabog ang mga residente dahil sa isang lalaking may hawak na dalawang itak. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Panay ang dili ng babaeng ito habang sinasakal ang isang lalaki sa loob ng jeep sa National Highway sa Davao City. Sa investigasyon ng mga pulis, bigla na lang daw sinakal ng sospek ang 19 anyos na babae na papunta na noon sa trabaho. Hindi raw magkakilala ang dalawa. Binilisan ng driver ang pagpapatakbo at huminto sa pinakamalapit na police outpost. Paghinto ng jeep, nagkaroon ng pagkakataon ang ilang lalaki para masagip ang babae. Pahirapang paalisin ang lalaki sa jeep, kaya hinila na ito palabas ng sasakyan. Sa huli, naaresto ang lalaki at nasa kustodiya na ng mga pulis.
mahaharap siya sa reklamong physical injury. Iniimbestigahan ang motibo ng suspect na hindi na nagbigay ng pahayag. Sa General Santos City, nabulabog ang mga residente dahil sa lalaking may hawak na 2 itak habang nasa labas ng isang tindahan sa palengke. Maya-maya, isang babae na kaanak umano ng lalaki ang lumapit sa kanya at nagmakaawa na ibigay ang mga itak. Pinasagot din sa kanyang tawag sa cellphone, ngunit hindi nakinig ang lalaki. Maya-maya, dahan-dahan siyang nilapitan ng mga pulis. Para hindi ito maalarma, may miyembro ng SWAT na tinanggal ang kanyang baril. Pero di pa rin ito nagpatinag hanggang sa... Pagka-aresto sa lalaki, nabawi ang hawak niyang itak. Nasugatan sa kamay ang isa sa mga rumesponding pulis. Ayon sa suspect, dumaan lang mano siya sa nasabing lugar nang makatagpo niya ang isang kasamahan sa trabaho na tila tinatakot siya na saktan. Kaya bilang depensa, kumuha siya ng mga itak na paninda ng nasabing tindahan. Humingi naman siya ng tawad sa kanyang nagawa. Tungo na to sa kalagot na to. Kailangan kong birahan na to. Walang ibang nasugatan sa insidente. Posibleng maharap ang suspect sa reklamong alarm and scandal, illegal possession of bladed weapons at direct assault. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Bama ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nahukay sa isang garahe sa Cavite ang mga kalansay na pinaniniwalaang sa mag-inang Chinese national na kasama sa dinukot na pamilya sa Muntinlupa noon pang 2023. Saksi, si June Veneracion. October 2023, nang dukutin sa isang exclusive subdivision sa Muntinlupa ang buong pamilya ng pawang Chinese. Pinakawalan agad noon ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa kanila. Ilang araw matapos ito, natagpo ang patay ang padre de pamilya at 3 iba pa sa Quezon at Rizal. Nawawala naman ang mag-inang biktima. At itong Biyernes, sa garahe ng isang bahay sa General Trias, Cavite, may nahukay ng mga kalansay na pinaniniwalaang sa mag-inang Chinese national. This is a sad development because this would somehow confirm na talaga yung ating fear na maaaring patay na nga po itong mag-ina po na ito. However, we still have to wait for the official result po ng DNA examination. Natunton ang pinaglibingan sa kanila matapos ituro ng pangunahing suspect sa pagdukot na naaresto noong nakarang linggo na ipagbigay alam na ito sa Chinese Embassy. Isa po sa tinitignan ay may kinalaman po ito sa business po and hopefully doon po sa pagkakaresto po ng sinasabing isa po sa primary suspect would give us more information with respect doon sa possible motive behind the kidnapping. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng naarestong suspect. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Posibleng pagkatapos pa raw ng sona ng Pangulo, masimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang impeachment prosecution panel balak ipasabina ang bank records ng bise. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Isa sa napagkasunduan ng 11 kongresistang bumubuo sa impeachment prosecution panel, ipasabina ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa 7 articles of impeachment laban sa bise, ang pagkakaroon umano ng unexplained wealth at hindi pagdedeklara ng lahat ng kanyang yaman sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito naman po talaga ginagawa naman po hindi lamang po sa impeachment, maski naman po sa mga regular court. Kasi ang impeachment po, ang isa lamang po sa mga exemption sa bank secrecy law. Paano naman kung biglang magbitiw ang bise habang isinasagawa ang paglilitis? Kung assuming for the sake of argument siya po ay nag-resign in advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty which is yung disqualification. Dahil ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang nito yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief which is yung disqualification. Marami na raw mga abogadong nagboboluntaryong tumulong sa impeachment prosecution panel. Kung kailan naman pwedeng idaos ang impeachment trial, nanindigan ng ilang impeachment prosecutors na pwede itong gawin kahit naka-recess ang Kongreso. It's not a matter of minamadali or what, no?
Ang amin kasing appreciation dito ay this is a constitutional duty that we need really to address. So whether may election or wala, it is my humble submission that we need to proceed right away. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating konstitusyon, yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. Pero syempre, respetuhin po natin kung ano po ang kanilang opinion dito. Pero wala namang nakikitang problema ang mga impeachment prosecutor kung tatawid sa 20th Congress ang impeachment trial. I wish to submit na ang impeachment court po is like any other court na kapag nabakante, just like nagkaroon ng changes in the personality of the Senate, what you will just do is to continue kung saan nagtapos yung previous sitting impeachment court judges. Sa tingin din ni Senate President Francis Escudero, sa susunod na Kongreso na magsisimula ang paglilitis. Kailangan pa raw kasi aprubahan ng plenaryo ang impeachment rules at pwede lang yan magawa sa June 2 kapag nag-resume ang sesyon. Saka palang uusad ang pre-trial proceedings. Kaya ayon kay Escudero, pagkatapos na ng sona ng Pangulo sa July 21, masisimula ng impeachment trial. Ang daming pang gagawin bago yung actual impeachment court ay kinakailangan umupo at dinggin ng anumang bagay. At sa loob ng 6 na araw, maski na 30 araw, baka hindi pa matapos yun. Yan yung sinasabi ni Senator Coco, ang ating minority leader na in-interview niya na 10 days. Ubus na yung June 30 eh. Wala rin nakikitang problema si Escudero kung tatawid sa 20th Congress ang impeachment. Pero anumang desisyon na ng 19th Congress, pwede raw baguhin ang mga mambabatas na mahahalal sa 20th Congress. We will cross the bridge when we get there because at any point in time, dahil tumawid nga, the new Congress can always vote to withdraw the impeachment complaint. Ito ang unang beses na mangyayari ito. May karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung ano ang tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nanlaban umano sa entrapment operation kaya napatay sa isang resort sa Rizal ang 2 sa 3 suspect na nabibiktima umano ng mga online seller. Saksi, si Rafi Tima. Sa 100,000 pisong halaga ng ginto, sa kamatayan nagtapos ang buhay ng 2 sa 3 suspect na nambibiktima ng mga online sellers ng alahas sa isang maliit na resort sa Angono, Rizal. Nanlaban daw sa isang entrapment operation ng 2 suspect na inaalam pa ang tunay na pagkakakinanlan matapos masukol sa loob ng resort na ito. Nung nasense nila na may pulis ang katransaksyon nila, yun nga po sir, bumunot sila ng baril, pinuputokan tayo, wala po tayong magawa kundi mag-retaliate. Kaya po yun po, sa kasawiang palad binawian po ng buhay yung 2 suspect. Buhay ang tumatay ang frontman ng grupo. Tumanggi siya magsalita sa harap ng kamera pero kwento niya, nakilala niya ang mga nasawing kasamahan habang nasa kulungan. Saan na lang po magsasalt pag naka-inquest. Ikinasa ang entrapment operation matapos magsumbong sa pulis ang isang online seller na una nang biniktima ng grupo Nobyembre noong nakaraang taon. Kwento ni alias Dennis, nabiktima siya matapos umorder online ang suspect at pinapunta sila sa isang resort sa Antipolo. Pero nang makuha ang gold na alahas, bigla na lang daw tumakbo ang mga suspect mula sa resort na sinabi nilang pagmamayari nila. Noong isang araw, may kumontak ulit sa bago nilang online page gamit ang parehong modus. Ang resort daw na ito, kanya, White House, tawag niya. Ganun din sa Antipolo, sinabi niya, White House. Sabi ko, sir, ang ganda ng bahay niyo. Oo, White House, sa amin yan. Modus umano ng grupo, kumbinsi ng mga online seller na mayaman sila at may-ari ng resort tulad nito, na kanila lang palang inirentahan. Pagpasok ng biktima, doon na sila igagapos at kukunin ang mga binibentang alahas. Pero sa pagkakataong ito, pulis na ang kanilang katransaksyon. Pagkapasok namin ng pinto, sinara niya, ayun na sir, tinutukan na kami ng baril. Pinaluwaw ng baril dito sa ulo kasi ayaw ko bigay yung wedding ring ko eh. Ayun. Then pinakit kami sa kwarto. Pagkapakit namin sa kwarto, doon na kami ginapos. Kinuha na lahat sa amin.
Tapos dinaktipan yung bunganga namin sa zip tie sa kamay, sa paa. Ayon sa CIDG, magkakasunod ng mga ganitong kasong naitala dito sa Rizal. Ang isang biktima natangayan ng 1.5 million pesos na halaga ng alahas. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang January 2025 Pulso ng Bayan Pre-Electoral National Survey. Ating saksihan. Sa Senatorial Preferences Survey ng Pulse Asia para sa May 2025 elections, lumabas na 14 ang may statistical chance na manalo kung ang eleksyon ay dinaosong panahong ginawa ang survey. Ito ay sina Congressman Erwin Tulfo, Senador Bongo, dating Senate President Tito Soto, broadcaster na si Ben Tulfo, incumbent Senators Pia Cayetano, Bong Revilla at Amy Marcos, dating Senador Ping Lacson, TV host na si Willie Revillame, Senador Bato de la Rosa, Makati City Mayor Abby Binay, dating Senador Manny Pacquiao, Congresswoman Camille Villar at Senador Lito Lapid. Ang Pulso ng Bayan Pre-Electoral National Survey ay ginawa noong January 18 to 25. 2,400 adults, edad 18 pataas mula sa buong bansa ang respondents ng survey. At meron itong plus-minus 2% na error margin sa 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Sa bawat 10 Pilipinong nasa wastong edad para bumoto ngayong eleksyon 2025, millennial o di kaya Gen Z. Batay po sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, halos 48 milyon ang pinagsamang millennial at Gen Z voters ngayong 2025. Katumbas ng halos 63% ng kabuoang voting population o yung mga edad 18 o 18 pataas. Ang isang political expert inilarawan kung anong mga katangian ng Gen Z ang naiiba sa nakatatandang henerasyon. Saksi, si Nico Wahe. Hawak ng mahigit 69 million na bobotong Pilipino sa darating na 2025 midterm elections ang magiging kapalaran ng bansa sa mga susunod na taon. Ang mga boboto nahati sa iba't ibang henerasyon. Mula sa mga silent, baby boomer, Gen X, Millennial at Gen Z. Pero maaari nga bang buhati ng isang henerasyon ang magiging resulta ng eleksyon? Bagamat iba-iba ang pangangailangan at mithiin ng bawat henerasyon, parehong katangian ang hinahanap sa gustong mamuno. Ang baby boomer na si Mang Leandro, gusto raw ay yung kayang ipaglaban ng may hirap. Yung mga makakatulong sa ating kagaya nating may hirap at sana maalis yung yung tinatawag nilang korupsyon sa bawat isa. Sa tagal na nating nagtatrabaho, hirap pa rin tayo dahil sa gobyerno natin. Ang Gen X na si Mang Jeronimo, pareho rin ang hinahanap. Ay, di yung may magagawa sa panunungkulan. May magagawang magbabago ng kaunti ang ating bansa. Tsaka yung hindi nangungurakot. Si Donna, isang millennial, gusto raw yung maaasahan sa lahat ng oras at hindi pang photo op lang. Kayang pangatawanan yung kanyang pinangako sa buong bayan ko. Ang pinakabata sa lahat ng henerasyon na boboto ay ang Gen Z na gaya ni Thea. Ayaw raw niyang makasarili. Iniisip nila yung taong bayan, tsaka yung hindi sila yung magbe-benefit. Hindi lang sila yung magbe-benefit, dapat pati taong bayan din po. Ayun, kapakanan ng lahat po ba? Ayon sa datos ng COMELEC, 63% ng kabuuang mga boboto sa 2025 midterm elections ay pinagsamang millennial at Gen Z, kung saan ang mga millennial may 34.15% o 25.9 million voters, habang ang mga Gen Z naman may 28.79% o 21.8 million voters. Pero ang tanong, magkakasundo kaya ang dalawang henerasyon na yan para buhatin ang eleksyon? Ayon sa isang political analyst, game changer sa eleksyon ng henerasyon ng Gen Z. Paparami ang bilang ng mga Gen Z voters ay napakahalaga ng papel at bilang ng mga Gen Z voters. So that will be game changing. Ito yung magiging pwedeng magbago ng political landscape natin.
Kung saan daw papunta ang boto ng mga Gen Z, posibleng doon din papunta ang kinabukasan ng bansa. Ang maganda raw sa mga Gen Z, alam nila kung sino ang dapat piliin. Ang Gen Z voters ay ang tinatawag na the digital generation. Sila mismo hindi lang tagatanggap ng information. Sila mismo pwedeng maging actors mismo and shapers ng mga pamamaraan na teknolohiya. Sila rin yung educators mismo ng iba pang age level voters. Malinaw naman ang gusto ng taong bayan, tapat at mahusay na pamumuno. Kaya sa eleksyon 2025, dapat totoo. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. 2 bagong COMELEC commissioner ang itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa bisperas ng campaign period para sa national positions sa eleksyon 2025. Sina Attorney Maria Norina Casingal ang head ng Legal Department ng COMELEC at Attorney Noli Pipo, Direktor ng COMELEC Ilocos Region. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Kasama ang ilang tauhan, isinuko ng leader ng nag-iisang private armed group sa Central Luzon ang kanilang mga baril. Hindi sila isa sa ilalim sa police custody dahil wala silang kinakaharap ng warrant of arrest. Pero iimbestigahan pa rin daw sila, kasama ang pagsasailalim sa forensic examination ng kanilang mga baril para malaman kung nagamit sa krimen. Patuloy ang kampanya laban sa loose firearms at iba pang private armed groups. Sa Orani, Bataan, nahulihan ng baril at mga bala ang isang lalaki nang rumisponde sa away ng mga pulis. Sa buy-bust operation sa Abukay, nakumpiska sa isang lalaki ang isang baril at 9 na gramo ng shabu. Arestado ang parehong suspect. Sa pagsisimula ng campaign period para sa national candidates bukas, paiigtingin ang checkpoint operation sa buong bansa. Sabi ng PNP, asahan ng may mga maaabala, kaya humihingi sila ng pangunawa. We don't want to delay longer than necessary po yung mga supporters at mga kandidato po na dadaan po sa ating mga checkpoints, but we also would like to appeal to them na respetuhin po yung mga umiiral po na checkpoints. Mas lalo ring tututukan ang mahigit 4 na rang areas of concern para mapigilan ang mga insidente ng karahasan na may kinalaman sa eleksyon. Of course, doon po sa mga areas na napasailalim po sa yellow, orange and red po, definitely po we will increase our deployments there, particularly doon sa mga tinatawag po natin na mga high-risk areas. Ang COMELEC naman, babaklasin na bukas ang mga campaign poster na hindi susunod sa wastong sukat at wala sa loob ng common poster area. Hindi muna babaklasin ang mga poster ng local candidates dahil sa March 28 pa ang kanilang campaign period. Ang mga campaign materials sa mga private property, hindi raw pwedeng galawin ng COMELEC, pero paalalahanan daw nila ang mga kandidato. Especially kapag talagang nakita natin, sobra namang inaabuso eh. So kahit paano, magkatingin na lang tayo kung kakayanin nila na yung aming show cause orders. At mga may-ari po ng mga ari-arian na ito, na paglalagyan, maaaring bahay, building, lupa, sana po huwag niyo pong papayagan lang na basta kung ano na lang po yung mailagay doon sa inyo pong mga pang-ari-arian. Sana po yung compliant po sa atin pong pinaprescribe. Alinsunod sa regulasyon ng COMELEC, dapat ay biodegradable o environment-friendly ang mga campaign material. Hinihikayat namin ang mga kandidato magkabit lamang sa tamang posting areas. Gumamit ng mga reusable materials and recyclable materials. Sa bisperas ng campaign period, umatras sa pagtakbo bilang senador si Agri Party List Representative Wilbert Lee. Sa aking pag-iikot, sa aking pakikipag-usap, napagtanto ko na talagang kulang na kulang po ang oras at kulang na kulang po ang aking makinarya para maipaabot sa ating mga kababayan yung atin pong mga ipinaglalaban. Tinanggap ng COMELEC chairman ang withdrawal ni Lee na hindi na raw matatanggal ang pangalan sa balota, lalo 20 billion ballots na. Kung may matanggap sa mga boto ay considered stray. Bali wala po lahat yung boto niyan. 2 bagong COMELEC commissioner naman ang itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos, sina Attorney Maria Norina Tangaro Casingal at Attorney Noli Pipo. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Pagbaba ng angkas sa motorsiklo, may nilapitan siyang lalaki sa kabiglang hinablot ang cellphone. Hinabol ng biktima ang suspect pero tinutukan siya ng baril ng kasamang rider. Hindi naman nagpatinag ang biktima. Makikita pa sa kuha ng CCTV na natumba ang mga suspect at motorsiklo.
Ayon sa pulisya, Taiwanese ang biktima ng pagnanakaw na nangyari sa Makati noong Sabado. Hindi raw na-report agad sa kanila ang krimen pero matapos magsagawa ng backtracking at follow-up operations, nahuli rin kalaunan ang mga suspect. Magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa dahil ito sa pag-iiral ng shear line. Ito po yung bangga ng amihan at easterlies na nagdadala ng maulap at maulang panahon. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, Central Luzon at Eastern Visayas. May matitindi at halos walang humpay na pag-ulan pa rin kaya maghanda sa banta ng baha o pagguho ng lupa. At sa ilang bahagi naman ng Mindanao, maaari ring magpaulan ang localized thunderstorms. Asahan din ang maulang panahon sa Metro Manila. Sa ikalawang pagkakataon, Pilipina ang kinoronahang Reyna Hispano-Americana. At si Ashley Ortega naman, wagi rin pagdating sa love life. Matapos amining sila na ni Mavi Legaspi. Ating saksihan. Oo, hindi. Kayo na ba ni Mavi Legaspi? Yes. The glow is real kay Ashley Ortega nang aminin niyang in a relationship na sila ni Mavi Legaspi. Di mawala ang ngiti ni Ashley habang nagkukwento tungkol sa kanila ng boyfriend. Sa panayam sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin ng Sparkle actress na unang niyang naging concern ang age gap nila ni Mavi. Mas matanda siya ng 3 years kay Mavi, pero he's actually mature. Parang in our relationship, parang ako nga yung pa-baby girl. He takes care of me. So, ayon kay Ashley, very welcoming ang Legaspi fam at nagsama-sama pa nga raw sila last December for a Christmas dinner. Naging usap-usapan noon ang real score ng dalawa nang makita silang magkasama sa Cebu. Excited na ang trio ni Dennis Trillo, Jeneline Mercado at Sam Melby para sa kanilang pelikulang Everything About My Wife na ipalalabas na sa February 26. Dinumog ng fans ang tatlo sa isang mall sa Cubao at may iba pang nakapagpa-selfie sa cast. There's a new queen in town. Kinoronahan bilang Reyna Hispano-Americana 2025 ang pambato ng Pilipinas na si Dia Mate. Bukod sa corona, wagi rin ng Best in National Costume si Dia. Proud si Winwin Marquez na unang Pilipina na nanalo sa nasabing pageant noong 2017. Napasayaw pa nga siya sa tuwa. And speaking of Winwin, all set na siya to conquer the universe. Ire-represent ni Winwin ang Muntinlupa sa Miss Universe Philippines 2025. If you thought that you have seen the best of me, you have to wait and see. All-out support sa kanyang next journey ang pinsan at ang Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle D. Winwin is the epitome of the modern-day Filipina and the modern-day Filipina mother as well. And I know that you're just going to shine the brightest. May destiny be in your favor. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.